Binuwag ni Pangulong Duterte ang anti-illegal drugs group at units ng PNP sa gitna ng pagkakasangkot umano ng ilang pulis sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Naniniwala rin daw ang Pangulo na si AIDG Team Leader Police Superintendent Rafael Dumlao ang mastermind sa krimen. Makibalita tayo kay Joseph Morong. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagpatawag ng press conference ang Pangulo Linggo ng gabi pagkatapos ito ng command conference sa mga pinuno ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Thank you for accommodating us in this late press con. Sa press con, inanunsyo ng Pangulo na nagsabi raw sa kanya si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na magre-resign na siya noong Sabado pero hindi niya ito pinayagan. I don't want to add more embarrassment to the country. You have committed nothing. Iba yung iskandalo kung ikaw. What good will it do to the police to remove Batobe? If there are still these calawags and criminals inside Krame, they will continue with or without Bato. Kaya mga police, kayo talaga ang pinaka-corrupt. That's why I said when I got elected, corrupt to the core kayo. Aminado si General Bato na naapektuhan ng pagpatay sa Koreano si Ji Ik-ju ang kredibilidad ng Oplan Tokhang. Pero maging si Pangulong Duterte ang sabi may epekto rin daw ito sa kanya. Kaya pinag-utos niya ang paglilinis ng hanay ng PNP. Bubuwagin ng mga anti-drug units at ang anti-illegal drugs group ng PNP at papalitan daw ng Narcotics Command na nakakabit sa PDEA. Humingi ang Pangulo ng mga listahan ng mga pulis na na-reinstate at titingnan ang mga record ng mga ito at ipapatapon naman sa basilan ulo ang mga scalawag. Galit ako. Ibig sabihin. Kasi pati ako napahiya. Nasa restricted custody sa Camp Crame si Police Superintendent Rafael Dumlao matapos siyang madawi sa pagpatay kay G at pumislit daw ito sa Crame. Naniniwala ang Pangulo na si Dumlao ang mastermind sa pagpatay kay G. At sabi ni Bato, nangako raw itong sasabihin ng lahat ng kanyang nalalaman. Pero hindi muna pinayagan ng Pangulo si Bato na idetalye ito sa media at mas mabuti raw na nakasulat ito para hindi matrasan ang sasabihin. Nagpatong din ng Pangulo ng tig-1 milyon sa 3 assets ng NBI ng unisyong kontinuan sa kidnapping. May babala siya kay NBI Director Dante Garan. If you don't get it, it's gonna be your neck. Sabi naman ng Pangulo, baliwala na raw ang March na deadline niya para puksain ang droga sa Pilipinas. Matatandang ipinangako ng Pangulo na sosolusyonan niya ang problema sa droga sa loob ng 6 na buwan na in-extend niya sa Marso. When I was making humbug, said stop drugs, ang paradigm ko was limited to Davao City. Little did I know when I became president and had access already to all information available. And to my horror, and the Filipino sweat and everybody, including the human rights, thousands, hundreds of thousands Filipinos surrendering every day. Balak din lagyan ng mga body camera ang mga pulis para ipakita ang operasyon at hindi mapagbintang ang extrajudicial killing ang mga ito. Joseph Morong, GMA News. Sa Mandala, SPO3 Ricky Santa Isabel tinawag na sinungaling ng hepe ng PNP Anti-Illegal Drugs Group. Magbabalita si Tuwek Raymond Dadpaas. Tinawag ni Police Senior Superintendent Albert Ferro ng PNP Anti-Illegal Drugs Group si SPO3 Ricky Santa Isabel na nuk-nuka ng sinungaling o pathological liar. Ito ay kasor ng pagdawit niya kung sino-sino sa kanilang naging operation kay Ji Ik-ju. Ayon kay Ferro, malinaw na si Santa Isabel ang may pinakamalaking papel sa pagdukot at pagpatay kay Ji. Sila lang umano ni Police Superintendent Rafael Dumlao na kanyang team leader ang nakakalam sa buong operation. Sa hearing sa Senado ay sinabi ni Santa Isabel na si SPO for Roy Villegas na nagbihin sa kanya sa kaso ay driver umano ni Ferro. Higinit ng opisyal na rinindigan lamang ang EIDG kung ano ang mga ebidensya nilang nakuha kasama ng anti-kidnapping group na nagtuturo kay Santa Isabel bilang pangunahing suspect sa kaso ni Ji Ik-ju. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadpaas, Ariswante, paglilingkod sa pagbabalita. Inaasahan ni PNP Chief Ronald de la Rosa na isisiwalat ni Superintendent Rafael Dumlao sa kanyang affidavit ang matataas na miyembro ng NBI na sangkot sa pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Bukod dito, umaasa si de la Rosa na sasabihin ni Dumlao ang lahat ng nalalaman niya sa krimen. Naka-restrictive custody ngayon si Dumlao sa Headquarters Support Service sa Campo Crame.
Sa ngayon, 4 na PNP personnel at 4 na taga-NBI ang isinasangkot sa krimen base sa sinumpaang salaysay ni SPO3 Ricky Santa Isabel at iba pang saksi. Kanina nakipagpulong naman ang asawa ni G kay Pangulong Duterte kaugnay ng update sa kaso. Naroon din sa pulong si De La Rosa, si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay at ang Korean Ambassador. Naisipasuri ni Senadora Grace Poe ang income tax return o ITR ng asawa ni SPO3 Ricky Santa Isabel, ang pangunahing suspect sa pagdukot at pagpaslang sa Korean businessman na si G. Ik-ju. Ayon sa Senadora, ang asawa ni Santa Isabel na si Jinky ang responsable sa kanilang kita dahil ito ang nagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Maliban sa pag-review sa ITR nito, nais rin malaman ng Senadora kung saan nagmula ang mga property na nakalista sa kanilang SALN upang malaman kung posibleng nakaw na yaman ba ang mga ito o hindi. Matatandaang marami ang nagulat sa SALN ni Santa Isabel dahil sa kabila ng maliit nitong buwan ng sahod na umaabot lamang umano sa 8,000 piso ay nasa 14 na milyong piso ang halaga ng mga ari-arian nito. Nagbanta si Pangulong Duterte na sisibakin ng hepe ng NBI kapag hindi na ilantad ang asset na sangkot sa pagpatay sa negosyanteng Koreano na si G. Ik-ju. Kung sino ang asset na tinutukoy ng Pangulo, alamin natin sa report ni RH48 sila Idubas. Inupakan ni Pangulong Digong Duterte ang Philippine National Police or PNP na tinawag niyang corrupt to the core. Ayon sa Pangulo, sukdulan ang korupsyon sa PNP at ito ang pinaka-corrupt to the core matapos ang pagdukot at pagpatay kay Korean businessman G. Ik-ju. Iginit pa ni Duterte na 40% ng mga pulis ay sanay sa corruption at maging ang mga graduate ng PNPA ay gustong mapwesto sa mga unit na madaling kumita. Nakatakdang magbigay ng sinumpaang salaysay ngayong araw si Superintendent Rafael Dumlao na isa sa idinadawit sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si G. Ik-ju. Isisiwalat daw rito ang iba pang matataas na opisyal ng NBI na sangkot pa umano sa krimen. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, may matataas pang miyembro umano ng NBI na sangkot sa kidnapping at pagpatay sa Koreanong si G. Ik-ju. Ito raw ang nakasang laman ng affidavit ni Superintendent Rafael Dumlao ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa. Sa ngayon, 4 na PNP personnel at 4 ng taga-NBI ang naiturong sangkot sa krimen batay sa mga sinumpang salaysay ni SPO3 Ricky Santa Isabel at iba pang saksi. Nakadaktang magbigay ng affidavit ngayong araw si Dumlao sa lahat ng kanyang nalalaman sa krimen. Sa ngayon, restrictive custody dito sa Headquarter Support Service sa Campo Crame. Ipinatigil naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-drug operation ng PNP at ipinabubuwag ang anti-illegal drugs group. Ito'y bunsod ng kontrobersyang dulot ng pagpatay sa Koreano sa loob mismo ng Campo. Sa ngayon, ang PDEA na muli ang bahala raw sa kampanya laban sa illegal na droga, bagamat oobserbahan ng PNP kung kaya ng ahensya o hindi ang trabaho dahil dati na rin kasing sinabi ng PDEA na hindi nito kaya mag-isa ang kampanya laban sa illegal na droga. Nangihinayang si De La Rosa maging si AIDG Chief Superintendent Albert Pero sa nangyaring pagbuwag dahil natabunan ng mas malawak na accomplishment kontra droga dahil sa kagagawan ng ilang tiwaling pulis. Sabi ni Pero, disappointing na mabubuwag ang kanyang tanggapan dahil sa kagagawa ng ilan pero susunod sila sa utos ng presidente. Sabi ni Bato, bagamat walang direct link si Pero sa ginawa ng kanyang mga tauhan na sina Superintendent Dumlao, SPO4 Roy Villegas at SPO3 Ricky Santa Isabel, meron siyang pananagutan sa concept ng command responsibility. Ibig sabihin, dahil sa utos ng Pangulo, wala nang buy-bust operations o plantukhang o anumang raid kaugnay ng illegal na ang Philippine National Police. Sakop ng order ang ibubuwag pa lang na tanggapan ng AIDG at mga station anti-drug personnel sa iba't ibang districts ng kapulisan sa buong bansa. Exempted lang ang mga pulis kapag nagsaserve ng arrest warrant o kung mismong sa harap ng pulis nangyayari ang kalakaran ng illegal na droga. Maaring babalik din naman ulit ang anti-drug operations ng PNP pagkatapos ng kinakasang internal cleansing ng PNP. Pero di pa raw tiyak ayon kay Bato kung kailan ito mangyayari. Humingi sa Bato ng 1 buwan para ayusin ang komposisyon ng Counterintelligence Task Force o CITF, ang binubuong task force na magsasagawa ng operasyon laban sa mga tiwaling pulis. Dapat maingat na pinagpipilian pa lang kung sino ang mamumuno nito
at kung sino-sino ang magiging tauhan ng tinatayang isang ang tauhan ng nasabing task force. Lahat na pulis dito dapat malinis daw ang record. Sabi rin ni Bato, hindi na war on drugs ang concentration ngayon ng PNP, kundi war on scalawag. Aminado si Bato na may breakdown sa disiplina ng PNP kung kaya't nangyari ang insidente doon sa pagpatay ng Koreano at kung bakit meron pa rin kasulukuyang mga tiwaling space. Kailangan din daw tingnan ng proseso kung bakit hindi natatanggal ang mga may kasong pulis at nakakabalik pa sa serbisyo kahit may matinding kaso na kinaharap nung nakaraan. Yang na raw si Bato at nagsumiti ito ng resignation nung isang araw kay Pangulong Duterte pero hindi ito tinanggap. Sabi raw ng Presidente sa kanya, kailangan niya linisin ang hanay ng PNP bago siya magretiro. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Umapila si Senator Richard Gordon sa publiko kabilang ng mga kritiko na mag-focus sa makukuha mga bagong impormasyon sa pinagpapatuloy na investigasyon ng Senado sa bribery scandal na umaray kinasasangkutan ng ilang opisyal na Bureau of Immigration kaugnay na pagkakaresto sa lampas sa 1,300 Chinese nationals na iligal na nagtatrabaho sa Fontana, Leisure Parks and Casino sa Pampanga. Ayon kay Gordon, na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na kasalukuyan nagsasagawa ng pagtingin sa kaso in aid of legislation na kailangan hayaan muna ng mga kritiko na magpatuloy ang pagsisiyasat upang ito hindi maging bihikulo naman ng nalaman ng publicity para sa ilang may ibang motibo. Anya, lahat ng mga tao ito ay dapat lamang na maghintay hanggang sa matapos ang investigasyon upang hindi magamit ang pagdinig ng ilang may ibang interes para isulong ang kanilang sariling agenda. Naniniwala si Gordon na may ilang tao na ginagawa ng issue bilang isang political vendetta na nagpupumilit tumalong agawin ang focus ng publiko sa katotohanan at kanilang ibaling ito sa kanilang intramurals ng malinaw na pagtalikod sa kanilang tungkulin bilang mga halal na opisyal ng bansa. Bagamat hindi pa off the hook kasi sa tako si Secretary Vitaliano Aguirre, sinabi ng Senado na hindi naman dapat i-prejudge o husgahan na ang talihim. Binigyan tigin ng chairman ng Blue Ribbon Committee na dapat gawin ng mga kritiko ay ang maglabas ng ebidensya laban sa sinumang personalidad na maaaring sangkot sa issue tulad ng tatlo ng kanilang partisipasyon ay malinaw lang may pakita sa pamakita ng mga testimonya at impormasyon ng ebidensya. Hiling ni Gordon ay labasan ng mga konkretong ebidensya kung marunong sila pinanghawakan dahil ito malay makatutulong para makuha ang buong katotohanan. Ang susunod na pagtinig ay nilipat para bukas araw ng Martes, January 31, mula sa dating schedule ito sa February 7. Inaasahan darating sa pagtinig bukas ay sa Retired Police Senior sa Provincial Wally Sombrero, ang umano'y operator ng Chinese Casino Mobo na si Jack Plum ang may-ari ng Fontana kung saan nahuli ang mga umano'y illegal Chinese workers. Para sa Radyo Vision, George Brown nag-uulat, Media na. Samantala, self-confessed Davao Death Squad member Edgar Matubato kinasuhan ng kidnapping sa Davao del Norte. Magbabalita si 29 Boy Gonzales. Nagharap na naman ng panibagong kaso ang umaming membro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Ito'y matapos na isampa ng piskalya ang kaso kidnapping lamang kay Matubato at isang sani kustudyo dahil sa manipagdukot sa isang ininalang terorista na si Salim Mukadum, 17 taon na ang nakalilipas. Ang kaso isinampa sa Banago RTC sa Davao del Norte. Ayon sa resolusyon ni Prosecutor Joseph Papao ng Island Garden City of Samal, may sapat na batayan para iakat sa korte ang reklamo. Walang piyasa ang nirekomenda ng piskalya para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nagugat ang kaso sa reklamo ni Mirasol Marquez, ang living partner ni Mokdum, na dinukot noong November 9, 20,000. Sa kanyang pagtestigo sa pagdinig ng Senado, magutan na sinabi ng Matubato na kasama siya at ang 6 na iba sa pagdukot sa ininalang terorista sa Samal Island at pagkatapos ito dinala sa tanggapan doon ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOTF. Una na rin pinasasampahan ng kasong President Barder ng Digo City Prosecutor's Office si Matubato dahil sa pagbaril kay Abeto Salcedo Jr. na dating adjudicator sa Department of Agriculture sa Digo City noong 2014. Naharap na rin siya sa kaso. 3 beses sa isang linggo na ang isinasagawang pagdinig ng Quezon City Regional Trial Court kaugnay sa kaso
ng Maguindanao Massacre. Ayon kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, layo nitong mas mapabilis pa ang mga nakabingbing kaso upang mabigyan na ng hustisya ang mga biktima ng naturang karumal-dumal na trahedya. Simula noong January 24, umabot na sa mahigit 233 witnesses, 131 prosecution witnesses, 58 private complainants at 44 na defense witnesses ang sumailalim sa pagdinig sa QCRTC sa ilalim ni Judge Jocelyn Solis Reyes. Samantala, sinabi ni Sereno na kailangang bumuo ng special rules of procedure na mag-streamline sa rules ng filing at prosecution ng mga kaso. Nagpaabot ng pagbati ang palasyo ng Malacanang kay Miss France na itinanghal bilang bagong Miss Universe. Gayon na rin sa ating kababayan na si Maxine Medina. Kaugnay niyan, pangkalahatang naging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng Grand Coronation sa Mall of Asia Arena kaninang umaga. Ang ulat mula kay Sweden Velado, live. Sweden? Sunod na pre-pageant activities at pag-iensayo ng mga kandidata nga nitong beauty pageant ay matagumpay na kinoronahan na ngayong araw sa Grand Coronation sa Miss France na si Iris Mitineri. Kaugnay niyan ay nagpaabot naman po ng pagbati ang palasyo ng Malacanang sa nagwaging kandidata na matagumpay na napabilib ang ating mga beauty pageant judge. Binati rin ng palasyo ang ating kandidatang si Maxine Medina na bagamat hindi nasungkit yung corona ay nakapasok naman sa top 6 at dahil dyan ay maituturing na isa pa rin niyang malaking karangalan para sa ating bansa. Halo-halo naman po ang reaksyon ng ating mga kababayang nanood ng Miss Universe 2016. May ilang nalungkot dahil hindi nagwagi si Maxine pero tanggap pa rin daw nila yung naging desisyon ng mga beauty pageant judge. May iba naman na inakalang si Miss Haiti na yung makakapag-uwi ng corona at abang yung ilan naman, in general, sila ay nagsabi na masaya sila sa pagkapanalo ni Miss France at siya ay deserving na masungkit nga ang corona. Samantala, Audrey, pagdating sa issue ng seguridad, halos nasa 2,000 kawani ng pinagsama-samang puwersa ng pambansang pulisya, militar, bomb squad at maging ng Philippine Coast Guard ang itinilaga para mapanatili ang seguridad sa loob at labas ng MOA Arena. Kanina nung magkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam si Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo, sinabi niya na siya ay satisfied dahil sa matagumpay na pagdaraos ng Miss Universe 2016 dito sa ating bansa. Audrey, hindi man natin nakuha ang corona, ay panalo pa rin naman tayo sa puso ng bawat kandidatang lumahok sa Miss Universe 2016 dahil sa mga ngiti, mainit na pagtanggap at likas na kabutihang loob na ipinakita nating mga Pilipino para sa ating mga bisita. Mula po dito sa Media Center ng MOA Arena para sa PTV News, ako po si Sweden Velado. Maraming salamat, Sweden Velado.